Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, we have the Chariot energy. May travel si Capricorn dito, no? May napipintong pag-travel kayo dito. Ang na-pick up ko din, 7, ano, yun ang nakita ko, 7. So, this could be in 7 days, it could be 7 weeks, and in 7 months, no? So, siguro, around that time, ang travel na ito. This could be a long drive, maaring by land and travel na ito. So, good luck to that at mag-iingat po kayo. Meron din ditong, moving on energy si Capricorn. Kaya siguro, meron kayong pinanggagalingang heartache, heartbreak, or siguro, challenging situation na napagtagumpayan ninyo, no? You're coming from success dito, kaya parang nagmamadali kayong sumugod papunta sa panibagong endeavor, sa panibagong sitwasyon, because mas confident na kayo ngayon, no? Mas marami na kayong wisdom and learnings na napulot from your past experience, kaya ngayon determinado kayo na suguri na, papuntahan na kung ano man ang susunod ninyong iniisip na gagawin. Because you know pretty much na kung napagtagumpayan nyo nga yung dati na nahirapan kayo, mas lalo na ngayon, wala nang mahirap pa para sa inyo because you know more sa ngayon, di ba? Mas marami na kayong experience. So we have 9 of Cups. Holy moly, Capricorn, this is really beautiful. This is the time for happiness. Your wish is coming through dito. So meron kayong wish dito na mag-come to fruition, kaya magiging masayang-masaya din talaga kayo, no? This is also a time for falling in love. Kaya maaring kung single kayo, maaring meron ditong magpapahayag ng pag-ibig sa iyo, maaaring merong magpo-profess dito ng pag-ibig, maybe someone is going to ask you out on a date, something like that, no? Or maybe, no, merong nanliligaw na sa inyo, or meron na kayong nililigawan, and maybe magiging official na kayo, no, around this time. We have 3 of Swords. Maaring dito kayo nang galing, no? Dito kayo nang gagaling, Capricorn. Siguro meron kayong heartache, heartbreak in the past na paminsan-minsan, naiinis pa rin kayo kasi naaapektuhan pa rin siguro kayo kasi nasa healing process pa lang kayo, no? Nasa healing process yun, parang nasa gitna na kayo ng pag-heal, nasa gitna na kayo ng paglimot, kumbaga, no, sa iyong nakaraan, mapait na nakaraan dito. Pero paminsan, hindi talaga natin naiiwasan na meron sigurong mga nakakapagpaalala, no, sa inis, sa galit, no, sa heartache. Kaya ngayon siguro, no, parang naiinis na naman kayo, nabibwisit na naman kayo kasi naalala nyo na naman kung ano ang nangyari, no? But matatabunan din yan ng 9 of Cups energy. Kasi this is more positive, kaya kahit papano, itong inis ninyo dito ay matatabunan niya ng saya, no? Matatabunan niya ng saya ng 9 of Cups. So, what else? Queen of Cups. Ayan. So, dito naman, you are going to be more intuitive sa ngayon. You are going to be more intuitive and sensitive at this time. So, maaring meron kayo ditong mga downloads, no, intuitive messages na mapipick up, no, dahil mas malakas ang inyong radar sa ngayon. Yung psychic abilities niyo is on point around this time. Kaya pay attention to that. Pakinggan niyo, no, ang mga gabay sa inyo ng Divine Universe because that is going to help you on how you're going to navigate your situation at this time. Okay? So what else? We have Death energy. This is really beautiful because this is massive transformation. Nandito na kayo sa punto na kaya kayo magiging masayang-masaya din siguro, no? Dahil decidido na kayong iwanan na behind you kung ano man ang mga nagpapabigat sa inyong dibdib, nagpapabigat sa inyong balikat, nagpapahirap sa inyo, tatalikuran nyo na yan, no? Parang sasabihin niyo dito, for once, no, I'm going to leave this behind me, no? Gusto ko nang makapagsimula ng bagong buhay, gusto ko nang maging masaya, maging peaceful, ma-experience and tranquility and serenity, no? Kaya, ang gagawin siguro ninyo dito, you are really going to
pagdidesisyonan nyo na to, no? Titibayan nyo na ang loob na i-release na lahat ng bagahe ninyo, no? Lahat ng emotional baggages, emotional wounds ninyo, mga resentments, anger, whatever it is, na low vibe, na pakiramdam, maglalakas ng loob kayo dito na iwanan na yan because gusto mo nang magbagong buhay, no? Whatever it is na hindi na nagsuserve ng highest good ninyo, magdedesisyon na kayo dito na iwanan na yan, talikuran na yan, isara na ang pinto, no? Diyan because you want to start fresh sa buhay ninyo. We have the world energy. Definitely, there is some kind of ending dahil meron ng napipintong pagsisimula ng bagong chapter sa buhay ninyo. This is ending and beginning. Si world energy. May mga magtatapos talaga dito sa buhay ninyo. Meron kayong mga isasarang pinto dito sa buhay ninyo because you are ready to start fresh. You're going to embark on a new beginning dito. Maaring bagong relasyon yan, bagong level ng inyong relationship, maaring bagong endeavor, bagong trabaho. It could be anything, no, na papasukin ninyo dito because there are various opportunities coming in sa buhay ninyo ngayon, Capricorn, dahil meron ng pintong nagbubukas para sa bagong chapter sa buhay ninyo dito with the world energy. This is a time also for success. Kaya yung success na to, it could be material, financial, you know, meron siguro kayo dito mga task or projects or trabaho na tatapusin nyo na din sa ngayon. Kaya you are going to, to accomplish something, achieve something, with flying colors yan. Kaya napakasaya ninyo dito, no? Magiging very productive kayo, no, Capricorn. Yan na napipick up ko dito. Kaya masayang-masaya kayo, excited kayo na pumasok sa bagong situation, sa bagong endeavor, sa bagong chapter ng buhay ninyo because mas confident na kayo sa ngayon, no? Mas marami na kayong pinagtagumpayan dito. This is a time for achievement and accomplishments. Kaya mas marami na kayong wisdom ngayon, mas marami na kayong learnings na napulot dyan. Kaya excited kayo and assertive and confident kayo. So, we have 10 of Pentacles. Napakaganda rin ito. Pamilya, no? Ang focus ni Capricorn. Maybe you really love your family or maybe your family is your first priority, no? Over anything or over anyone. Masaya. Masaya ang pamilya ninyo. Kasi kung ano yung kailangan ng pamilya, maaring napuprovide ninyo or maaring ini-enjoy na ng pamilya ninyo kung ano man ang gusto ninyo para sa pamilya ninyo, para sa bawat isa, maaring yan ay na-experience ninyo at nakukuha nyo na. Kaya you have a happy family dito, no? Posible din na in terms of finances, maaring nakapaghanda na din kayo na pwede na kayong mag-provide for your family for the long term. Yung gano'n, yung parang yung financial future ninyo, nandyan na, financial security and stability na secured yun na, parang ganon. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Virgo. Unang mensahe po ni Virgo ay Four of Swords. Pagod na kayo, Virgo. Maaring emotionally exhausted kayo, mentally, physically, kaya parang bagsak na kayo dito, no? Marami kayong iniisip, no? Kahit nagpapahinga kayo, pinagpapahinga ninyo ang inyong katawan, nagkahiga kayo, pero parang tumatakbo pa rin ang isip ninyo, nag-iisip pa rin kayo, nag-iisip pa rin kayo, no? So, this is an invitation for you to rest. Okay? Mag-relax, i-rest, panahon ito para mag-replenish kayo ng lost energy ninyo, panahon ito para magpahinga kayo physically, no? Dahil nang sa gayon din para makapagpahinga din ang inyong isipan, makapag-rejuvenate kayo and makapag-recuperate, makapag-recharge, okay? Queen of Wands, ayan. So, dito naman, no? Alam mo, parang meron kayo ditong iniisip na bagong endeavor, meron kayong gagawin ditong bagong plano, or meron kayong ideas na isa sa katuparan ninyo. Kaya, you are super excited, no? You're super excited, you're driven dito, focused kayo na makamit
ma-accomplish, ma-achieve ninyo kung ano man yung goals ninyo dito. Kaya, nararapat lang na maghanda kayo, nararapat lang na makapagpahinga kayo, maging physically, mentally, emotionally fit and ready kayo because ano kayo Virgo very energetic, no? Napakabilis din yung gumalaw, napakabilis din ninyong mag-isip. Kaya kapag meron kayong inaasikaso, talagang parang ayaw ninyo na babagal-bagal kayo, ayaw ninyo na magpapahinga pa kayo, no? Once na meron kayong sinet, no, sa isip ninyo, you want to accomplish that, you want to finish that as soon as possible, no? Kaya, kailangan ninyong rested kayo, okay? Kailangan na makapag-replenish talaga kayo para pag nagsimula kayo, kung ano na naman itong endeavor ninyo, then you are fit and ready, okay? So, we have Empress energy, beautiful energy. Virgo, this is creation energy, this is mother archetype, this is very abundant and prosperous energy. Kaya, maraming mga financial blessings or financial opportunities ang dadating sa inyo dito, no? Pagkakakitaan, source of income, maaaring yan ay magbo-boom sa ngayon. There could be new money path na magbubukas para sa inyo. For some of you dito, maaaring kayo ay buntes or magbubuntes or manganganak na. Kung hindi man kayo yan, baka yung person ninyo or siguro kung hindi man yung person ninyo, maaaring iba ninyong kapamilya, kaibigan or anyone na close sa inyo, no? So, congrats to that. 8 of Cups, there is a new beginning energy dito. And you know what? Yung sunod sa 8 of Cups is 9 of Cups, no? So, 9 of Cups is about wish fulfillment. It's about happiness, falling in love, yung ganon. So, yung 8 of Cups, you're walking away from something, no? Meron kayong iiwanan dito, meron kayong tatalikuran na sitwasyon dito. And, papunta kayo sa 9 of Cups, which is wish fulfillment, which is happiness. Kaya napakaganda, kasi kung saan man kayo patungo, doon kayo sa tingin ninyo magiging masaya, makukuha ninyo kung ano yung gusto ninyo, makukuha ninyo yung wish ninyo, magkakaroon kayo ng peace, harmony, love, yung gano'n, ano? Kaya napakasaya lang ng desisyon ninyo to, natalikuran na kung ano man ito. Kasi kung ano man ito, no, na sitwasyon na to, na iiwanan ninyo dito, na tatalikuran ninyo, tutuldukan ninyo, sa tingin ninyo, sa pakiramdam ninyo, you don't belong here anymore, no? Kung noon, no, naging fulfilled kayo dyan, naging contented kayo dyan, naging masaya din kayo sa sitwasyon na yan. But, things changes, no? People changes, people evolves, things evolves. Kaya maaaring ito, na kung ano man ang iiwanan ninyo dito, you are going to decide to leave that because you know na sa labas na kung nasaan man kayo sa ngayon, there is so much more for you there na pwede ninyong matulungan, na pwede ninyong magawa, na makapag-expand kayo ng kung ano man ang gusto ninyong i-expand sa buhay, yung gano'n, no? There is so much growth and advancement na naghihintay sa inyo outside of where you are now, and alam ninyo yan, ramdam ninyo yan, kaya kung ano to, iiwanan nyo na yan, because you know na wala ka na dyang makukuha, wala ka na ding maiko-contribute dyan, no? So, parang dead end na siya, kumbaga, there's no room for growth, no room for advancement, something like that. So, we have 4 of Cups. Ayan, there is an offer na parating sa inyo dito. We have number 4, number 4. So, meron tayong dalawang 4 and that is a synchronicity. So, Virgo, I suggest, please look up for the meaning of number 44 po for more guidance. Maaari din, yung number 44 is very significant for you. Kasi siguro, alam mo yun, pag tumingin kayo sa mga plate number, merong magkakasunod na 4. Maaari din, pag nakatingin kayo sa relo, makikita ninyo 4-4, then, no, yung ganon. So, it could be significant for you as well. So, sa 4 of Cups, meron ditong offer sa inyo, no? Merong offer na hindi ninyo nakikita, hindi ninyo napapansin siguro, or ini-ignore ninyo. Kaya, this is a heads up for you, na, hey, Virgo, there is an offer knocking on your door, wag ninyong i-ignore. No, tignan nyo muna, i-consider nyo muna, look into it because you never know. Baka ito na yung breakthrough ninyo. Okay? So, what else?
Page of Cups, meron ditong balita kayong marireceive na magpapakilig sa inyo, magpapasaya sa inyo, mag-i-ignite ng inyong passion, ng inyong interest, no? Parang yung puso niya, anong tawag dito? Yung fluttering, yung kumakabog-kabog, ganun ba? Alam mo yun, yung pag kinakabahan tayo, yun, no? Pero yung kabang excited, ito, no? Yun ang nararamdaman ng lalaking ito sa card. Kaya, this could be something na ikakakilig ninyo. This could be something na ikakakaba ninyo because of excitement na kaba, no? Yung ganon. So, this could be related to relationship. This could be related to you, to your person, no? Na maaaring merong balita or merong invitasyon, maaaring meron kayong celebrate, something like that. At isusurprise siguro kayo dito ng person ninyo, so posibleng ganon. It is also possible na may mga invitation dito sa inyo for social gatherings. Maaaring meron mag-iimbita sa inyo for birthday, may mag-iimbita sa inyo siguro dito for anniversary party or for anything, no? So, ganon ang ganap dyan. What else? We have High Priestess. Ayan. So, High Priestess energy is about intuition. So, you are very, lucky talaga and you are very blessed, Virgo. Kasi sa lahat ng ganap sa buhay ninyo, you are divinely guided. Lagi kayong ginagabayan ng universe. And this time, you are being sent intuitive messages dito to guide you on how you're going to navigate all these changes sa buhay ninyo. Kaya napakahalaga na papakinggan ninyo lagi ang inyong intuition. Because when you allow your intuition to be your guide, alam naman ninyo na it will always lead you to the best direction. Okay? So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, paunang mensahe po ninyo ay Two of Swords. Ayan. So, meron kayong kailangan pagdesisyonan dito, but you can't make a decision right now, Taurus, because you are confused. No? You are confused. Siguro naku-confused din kayo dahil marami siguro kayong impormasyon na hawak sa ngayon, marami kayong balita na hawak, no, details, kaya tuloy nalilito siguro kayo, no? At kung hindi niyo na tuloy ngayon malaman kung alin yung pipiliin ninyo, alin yung path na tatahakin ninyo, no? Because of too many details na hawak ninyo. Three of Wands, this is a good fortune energy, Taurus, kaya napakaswerte din ninyo sa ngayon. Kung ano man itong sisimulan ninyo, ano man itong gusto ninyong sitwasyon na pasukin sa ngayon, you can expect na siswertehin kayo dyan. You can expect that there would be a good result, no, sa mga gagawin ninyo, or yung journey ninyo ay maaaring maging magaan dahil maswerte kayo, no? Ang iba sa inyo is going to travel, no? Maaaring you're embarking on a travel, maaaring naghihintay na kayo ngayon ng plane ninyo, ng barko ninyo, ng ferry ninyo, so maaaring naghihintay na lang kayo, maybe in few hours na lang, no? In few minutes kayo ay sasakay na, posibleng ganun din ang ganap dyan. You're definitely waiting for something dito, no? Waiting for something. Maaari din ang iba sa inyo dito, ang hinihintay ninyo, papeles, resulta, yung mga travel documents siguro ninyo, mga resulta ng test ninyo, whatsoever, no? So, you are waiting for something dito. Nine of Pentacles, beautiful energy. Nine of Pentacles is about reaping the rewards of your hard work. This is you enjoying financial comfort, prosperity, and abundance. Dahil masayang-masaya din kayo dito because pinaghirapan ninyo ito. Bunga ito ng inyong pagsisikap. This is the fruit of your labor, Taurus. Kaya exciting, no? Napaka-exciting ng pagkakataong ito na ngayon na, i-savor nyo na yan, i-enjoy ninyo because you deserve it. Pinagsikapan ninyo yan, pinagtrabahuan ninyo yan. Okay? So, we have Two of Wands. Meron na tayong dalawang Two of Swords, Two of Wands. So, that is synchronicity. That is number 22. And number 22 is a master number. Kaya I suggest po, please look up for the meaning of master number 22 for more guidance. Okay? So, dito din, nag-iisip kayo, travel plans ang napipick up ko dyan. Siguro may plano kayo. You're making plans dito of traveling somewhere, maybe traveling
outside the country, no? So, international travel ito, maaring kayo ay mamamasyal, maaring kayo ay magmamigrate na, maaring kayo ay may business opportunity doon, maaring may business expansion, maaring magtatrabaho na kayo abroad, maaring ganun ang ganap dito and you are making plans, no? For those. Maaring nagsimula na kayong gumawa ng mga practical steps para doon, or maaring pinag-iisipan nyo pa lang sa ngayon. Maaring nagmumuni-muni pa lang kayo. So, posibleng ganon. For others of you, maaring yung travel na to is, by land, no? Maaring mag-road trip ang iba sa inyo, nagpaplanong mag-road trip, mamasyal, something like that. Or, ang iba, nagde-decision siguro, nag-iisip kung anong vehicle ang bibilhin ninyo. Maaaring nagtitingin-tingin na kayo ng sasakyan, no, na bibilhin. So, we have 5 of Swords. Ayan, 5 of Swords, internal conflict. Yung 2 of Swords, ganun din. Hindi makapag-desisyon. Si Taurus, you know what, Taurus, litong-lito siguro ang iba sa inyo dito. Kaya, I suggest po, no, use your intuition. Use your intuition because when you allow your intuition to be your guide, no, makakasiguro kayo, hindi kayo magkakamali. Dadalhin kayo niyan sa tamang desisyon. Dadalhin kayo niyan sa tamang option. Okay? Kaya I suggest po na sundin ninyo kung anong bulong sa inyo ng intuition ninyo because for sure, dadalhin kayo niyan sa tama. Kung ano ang best para sa inyo, okay? Hindi nyo na kailangang malito. The Lovers, decision talaga, no? Because Lovers is about decision making and this is linked to your relationships. Maaring ang iba sa inyo dito may nililigawan or mayroong manliligaw at maaring more than one ang nililigawan ninyo or yung nanliligaw sa inyo. So maybe hindi kayo nakakapili ngayon kung sino, maaring nalilito kayo. Posible din na yung decision na to, am I going to marry or not? Diba? Itutuloy ko ba ang proposal or hindi? Diba? Maaring ganon ang ganap. Sasagutin ko na ba siya or hindi pa? So, siguro along those lines, ang mga pinag-iisipan ng iba sa inyo dito, depende sa inyong sitwasyon. For others of you dito, no, masaya. No, this is very beautiful energy din pagdating sa relationships kasi maybe meron ditong usapan na ng pagpapakasal, pag-aasawa, pag-i-engage, pag-settle down, pag-build ng pamilya. Or maybe kung single pa kayo, maaari talaga na pinag-iisipan din ninyo dito na pumasok na sa na maging official na kayo ng kung sino man ang manliligaw ninyo. So, posibleng ganun din ang ganap. Empress energy, beautiful energy, lalong-lalo na pagdating sa money, career, and finances dahil this is a very prosperous and abundant energy. Kaya most likely, meron talaga kayong kaperahan dito. With the 9 of Pentacles energy, definitely there is a financial blessing na parating. May experience talaga ninyo dito ang financial success, financial comfort, financial freedom. And hindi lang yan, meron pa ring opportunities na parating. Meron pa ring mga offers dito na pagkakakitaan ninyo. Kaya napakaganda ng energy na to. For others of you, maaring buntis ngayon or magbubuntis pa lang or manganganak na. Kung hindi man kayo yan, baka yung person ninyo or someone na close to your heart. So, congratulations. So, good luck, Taurus, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.